Para nga sa inyong kalaman, lahat nga ng mga NBA teams nakagawa ng move ngayong off-season, mapa-signings man yan sa trade market o free agency maliban sa Golden State Warriors na hanggang ngayon tulala at wala pa rin nagagawa ni isamang pagbabago para mapa-improve ang kanilang lineup. Maging ang inaasahang pag-trade kay Jonathan Kuminga pahirapan dahil marami nga mga teams ang umayaw dito sa negosasyon. Ayon sa isang insider, isang superstar ang gustong makuha ng Warriors bilang kapalit ni Kuminga sa isang trade na hindi ikinagusto ng mga teams. Naniniwala ang mga nasabing kupunan na though malaki ang potensyal ni Kuminga, marami pa rin naman itong kahinaan sa kanyang skills kaya hindi rin naman ito worth it na sugalan sa isang blockbuster trade. Kaya hanggat hindi pa nga daw ibinababa ng Warriors ang hinihinging kapalit ni Kuminga, wala silang magagawa ni isang move o trade sa mga susunod na araw. Sa kabilang banda, kagaya nga po ng napag-usapan natin, mismong si Bradley Beal na ang nagsabi sa interview, gusto nitong sumali at maglaro sa kahit anumang koponan ng Clippers at Lakers once na tuluyan siyang mabuyout ng Phoenix Suns. Kaya kailangan talaga ng dalawang team na ito na magbigay offer kung gusto nilang makuha si Bradley Beal. At sa parte ng Lakers, though kumpleto na sila pagdating sa backcourt, sa dami ng gwardya, kailangan pa rin naman nila ng isang katulad ni Bradley Beal na pwedeng magamit bilang sixth man. Kung inyong ang matatandaan, bukod sa malamya nilang frontcourt, paminsan-minsan nakukulangan sila sa scoring sa bench sa tuwing nagpapahinga sina LeBron, Reeves at Luka. Kaya kung sakaling makuha nila si Bradley Beal sa free agency, hindi nga nila ito po problemahin pang muli sa bench. Kaya kahit man may history ito ng injury, bawat taon napaka-reliable pa rin naman ito na scorer off the bench. Nagawa na rin naman ni bilang ganitong klaseng role sa Phoenix Suns last season kaya hindi malabo na magawa niya ulit ito sa Los Angeles Lakers kung pursigido si Rob Pelinka na makuha siya. Samantala, matapos nga po mga idol ang ilang araw na pananahimik ng mga team sa trade market, bigla nga pong lumabas ngayon ang isang 3-team trade kasama ang Clippers, Miami at Utah Jazz. Bali dito nakuha ng Clippers si John Collins. Nasungkit na rin naman ng Utah Jazz na Kevin Love, Kyle Anderson at ang 2027 second round pick, habang ang Miami meron ng Norman Powell. Kasabay nito, sinabi ng Clippers sila nga daw ang nanalo dahil mas mapapalakas nila ang front court next year. And since nasa prime years pa si John Collins, pwede nga itong gamitin bilang small ball center kung gusto nilang mapabilis ang pace ng kanilang team. Pero ayon sa mga analysts, kung sila ang tatanungin, mas naka-jackpot dito ang Miami Heat, gayong kinailangan lang nila lang isakripisyo dito ang ilan sa mga role player kagaya ni na Kevin Love, Kyle Anderson at isang second round pick para makuha ang isang Norman Powell na isang legit scorer kapag healthy ang katawan. Para nga sa inyong kalaman, si Powell ang leading scorer ng Clippers noong nag-i-struggle si James Harden at may injury si Kawhi, kaya siguradong malaki ang maitutulong nito sa Miami Heat.